Ayun naman, paano naman yung probinsyano kasi? Ay, ang daming napapasenador ng probinsyano na yun. Malay mo lang naman. Malay mo kung sakali lang ha. Tumakbo yan si Kumartin. Pag Kumartin, tumakbo ng ano yan. Siguradong mananalo yan. Kung may probinsyano sa telebisyon. Bernard Flores, obviously siya yung bias. Grabe napaka-ano ni Atienza, no? Hindi ko lang, naiinis nga ako. Sabi ko to si Atienza, anong sinasabi mong hindi nabigyan ng pagkakataon? Ikaw na mismo nagsabi na 13 yung session na nangyari. At kitang-kita naman natin, online yun. Lahat, taong bayan nanonood doon. Kitang-kita natin, talagang hinimay, tinanong, inimbitahan. Kahit yung mga kaalyado ninyo, asan kayo noon? Sa totoo lang, ilan nga lang yung nagtanggol sa ABS-CBN eh. Sino pa bang epal dyan? Yung Makabayan Black. Pero yung iba na nahimik. Tapos sasabihin mo, ito ultimong mga artista ng ABS-CBN na nandun sa komite, hindi nga pumabor eh. Ibig sabihin, talagang pinag-aralan nila na na-discover natin, namulat tayo na talagang may mga violation na gawa ang ABS-CBN. Pinresinta yan. Pagkatapos nung mga pagdinig na yon, pinresinta yan sa taong bayan. Tapos sasabihin ninyo, wala, bias. Tapos sasabihin ninyo, walang na violation na nakita. Makasinungaling yun naman. Sa bagay, paniniwala din niya, marami siyang nagawa sa Maynila. Sa bagay, feeling din niya sa tagal-tagal niya sa Maynila, napa-asenso niya Maynila, di ikaw na. Eto, papakita ko sa inyo kung sino-sino yung mga senador. Ito yung mga ayan. 13 na senador ang co-author sa ABS-CBN franchise bill. So 13. Di ba 24 sila, yung isa nakakulong. Actually wala pa nga dito yung nakakulong eh. Hindi pa natatanong siguro yun. Pero siyempre natural mag-oo yun sa ABS, di ba? Tinan nyo, sino ito mga to? Si Recto. Ako frustrated ako kay Subiri Hanga pa naman ako niya kay Subiri. Ewan ko bakit ganyan yan. Bakit nandyan? Si Drilon, ma-expected mo na yan. Si Lacson, expected na yan. Si Angara, expected na yan. Si Binay, si Gatchalian, si Gordon. Si Lito Lapid, natural. Lito Lapid ba naman? Meron niyang Di ba? Kung hindi nga dyan sa probinsyano, isipin nyo ito, walang biro ito. Ang tagal na nawala ni Lito Lapid sa eksena. Sa Senado, sa politika, sa pag-aartista. Nung malapit ng mag-eleksyon, biglang pumasok sa probinsyano, di ba? Pagkatapos nun, panalo. Siyempre si Subiri, shareholder ng ABS. Talaga? Hindi ko nga maintindihan ba't may mga ganyan. Dapat hindi inaalaw yan. Kaya, wag naman kayo kapal moks. Alam nyo, meron kayong pakinabang sa ABS-CBN. Dapat medyo, kung totoo man niya sinabi nitong isa, si Pacquiao, natural, di ba yung si Pacquiao meron din niyang parang programa, yung basketball ba yun? Nakalimutan ko na kung anong programa yun Meron sinabi sa akin may programa yan na basketball na kasunduan sa ABS-CBN. Okay? Si Villanueva, natural. Si Ontiveros at si Pangilinan, hindi na kailangan memorize yan. So, tandaan nyo itong 13. Sabi nga nila, 13 is the... hindi ako naniniwala dyan pero sabi nung isa, 13 ibig sabihin niyan devil's number. Kaya nga ngayon, magkakaalaman. Pag itong ABS-CBN nakalusot sa kamera, merong hindi sumunod. Ang nakakatakot ito, is it possible na posible ba yan? Nalabanan nila si Pangulong Duterte? Posible. Alam nyo, ito starting October. Tingnan nyo, itaga nyo na yan. Starting this year, simula na nagkakalasan niya kay Presidente. Mga kababayan at mga katropa, alam nyo, nagtataka ako kung bakit meron pa rin nagsusulong
dyan sa prangkisa ng ABS-CBN sa kabila ng katakot-takot na paglalabag nito magmula sa mga pag-aapi nila sa mga manggagawa, no, at saka sa kanilang pag-violate ng tax laws, no, at yung kanilang mga propaganda na kapag ka ang presidente hindi nila gusto, sisiraan nila na sisiraan, no. Tapos yung kanilang mga sinasabi na nagtumutulong daw sila ng donasyon. Ha? Kailan pa naging qualification sa prangkisa yung donasyon? Eh di lahat na lang na nagdo-donate yan. Pwede pala sila magsabi na, oh kami rin nagdo-donate din sa COVID ha. O eh di dapat may prangkisa din kami. No? Ano ba naman dahilan yun? O kaya meron nagsasabi, nagtrabaho daw sa ABS-CBN, may good memories na. Oh, good memories, ikaw. Eh paano yung mga daan-daan na dinismiss ng illegal at saka yung mga hindi pinasweldohan ng tama? No? Ano ba talaga dahilan na bakit na sinusulong nyo pa rin yan kahit na sinusukan na ng taong bayan? Ha? Ano ba talaga dahilan? O ito, dollar. O baka sa Hong Kong magkabayaran nyo. Bakit wala kayong makita? Ha? Ba't hindi nyo makita kung ano ang mga dahilan na dapat hindi nang bigyan yan ng prangkisa? Ha? O ano? Ha? Kaya mga kababayan, huwag tayong bumoto ng mga bobo. Deputy Speaker Rodante Marcoleta ang House Resolution number 1058 para imbestigahan ang authenticity ng land title ng ABS-CBN. Ang issue sa land title ay unang naungkat sa ABS-CBN hearings noong Mayo. Narito naman partner Mark ang inaasahan sa pagdinig ni Deputy Speaker Marcoleta. Essentially, siyempre gusto nating matanong sila at sila mismo magpatunay kung ano ang mga hawak nilang ebidensya para mapatunayan na yung title na kanilang hawak ay totoo, valid and legitimate. At ay naasahan ko nandun ng mga ahensya ng pamahalaan na makakatulong natin para i-determine yung validity ng title nila. Malaking usapin ito. Kasi if you renew again the franchise of ABS-CBN, I think the right process is not in the Senate. It should be in the Congress. That is where all franchises are being applied and are being renewed. So what happens to this is that it will go to the process that is right. It will go to the Congress. So they will be the one to talk about it. And when they talk about it in Congress, we will go back to the Marcoleta, Durano, Defensor congressmen who were the ones who investigated through the Congress the violations of ABS-CBN. So we will go back to those issues. The issue of tax that should be paid to the government, the issues of the labor laws, the issues of the black box, the issues of their building where their land is not even registered to them, they don't even own it, and the issue of the ownership that he's not a Filipino, etc., etc. All of those will go back again. Because that is the reason why ABS-CBN franchise was not renewed, because of those issues. Why waste your time filing a bill in Senate like that when it will go through the Congress? So I think I think Senator Soto, our Senate President, is a good friend of mine. He's I don't know what was his motive in doing that, but I know that the process of renewing or filing for a franchise, a broadcast franchise, will go to Congress. So, Congress will be the one to tackle that, not the Senate. The Senate will concur with what the Congress did and then to the Senate, not the Senate to the Congress. It should not be that way.
because that's not the way. According to Constitution, it is the Congress and then concurred by the Senate. Not the Senate concurred by the Congress. It's against the Constitution. So, that's in vain. It's nothing.